Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay kukuha muna tayo ng mga mahalagang updates mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil kanila pong pinalalakas ang tinatawag po na pag-abot program. Kung atin pong matatandaan, ay ito po ay na-discuss na dito sa ating programa pero merong mga updates na syempre ay mahalagang marinig ng ating mga kababayan. Nandito man sa Pilipinas o nasa labas man ng ating bansa. Kaya naman upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa pagpapalakas nga nitong tinatawag na pag-abot program ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang tagapagsalita po ng DSWD walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Sec Dumlao, welcome pong muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Steph, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Maraming salamat po, ASEC, sa muli pong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programa. Una po namin katanungan para sa inyo, paano po pinalalakas ng DSWD itong ang pag-abot program ngayong holiday season at ano ang pangunahing layunin nito sa pagtulong sa mga tinatawag na families and individuals in street situations o FISS? Tama ka sa nabanggit mo, Steph. Meron tayong tinatawag na pag-abot program na kung saan nga po ay nagsasagawa tayo ng reach out activities to families and individuals in street situation. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 15,000 na mga families and individuals in street situation yung pong na-reach out, yung na-profile na, I mean to say, yung na-profile na ng DSWD. And around 9,000 po na mga FISS ang nabigyan na po natin ng kaukulang intervensyon. At ito ay nagpapatuloy na isinasagawa ng DSWD kasi ang layunin natin talagang mailayo itong mga FISS mula sa anumang uri ng kapahamakan kung kaya nga po puspusan yung efforts ng ating pong ahensya sa pagtitiyak na ma-reach out po natin itong mga around 5,000 to 6,000 pa na mga FISS na profile natin. Initially kasi, Steph, napuntahan na natin sila, but ito yung mga ayaw munang sumama sa DSWD. So, tayo naman po ay babalik at babalikan sila hanggang sila ay makumbinse na sumama sa atin sa ating processing center so that we could assess them for appropriate intervention. Alam mo, Steph, gaya ng nabanggit ko, nasa mahigit 9,000 na yung natulungan natin na mga FISS. And marami actually, yung pong mga indigenous peoples na bigyan natin ng tulong. Isa na nga po dyan yung grupo po ng mga Aita, dyan po sa Central Luzon. In particular sa Capas Tarlac at sa
Porac, Pampanga. Mm. Na kung saan nga po binigyan natin sila ng mga kalabaw and other farm tools na siyang gagamitin nila sa pagsasaka. Sa pamamagitan nito, Steph, sila po ay hindi na magtutungo ng Kamaynilaan para po dito magsaka, ay dito po mangalakal o maglimos. Imbes ay sila po ay tatanim na doon sa kanilang area, and in coordination of course with the provincial government ay meron na rin po silang area na kung saan doon sila maglalako, and again that way hindi na sila tutungo sa Kamaynilaan. Also the other week, Steph, meron din Mm. naman tayong mga Sama Badyaws na reach out at inuwi nga po sa Zamboanga City, at ang ginawa po natin ay tinulungan natin sila at binigyan natin sila ng mga bangka na maaari naman nilang magagamit sa pangingisda. So sa pamamagitan niyan, Steph, nakakatiyak tayo na nakakapag-provide tayo ng tulong sa mga kababayan natin, kasama na yung mga indigenous peoples, nang sa gayon hindi po sila magtungo nga sa Kamaynilaan or maglimos o mangalakal. Bago ko po mapuntahan yung mga natulungan na pong mga indigenous peoples po sa pamagitan nga po ng pag-abot program, matanong ko lamang po, ASEC, ano po yung nakikita nyong dahilan kung bakit dumadami ito nga pong mga pamilyang nasa lansangan tuwing panahon ng Kapaskuhan, at paano po ito direktang tinutugunan nitong pag-abot operations? Well, Steph, batay doon sa ating pakikipag-usap sa mga FISS, magkakaiba yung kadahilanan kung bakit sila po ay nagtutungo sa mga lansangan upang maglimos o mangalakal o magbenta o maghanap buhay. Marami po dyan. Of course, nakikita natin na gusto po nilang subukan yung makipagsapalaran, in other words, makipagsapalaran dito nga po sa urban areas. But some, of course, hindi po nagiging successful, kaya kapag hindi po makauwi sa kanilang probinsya ay nananatili na lamang po sa mga lansangan. Marami rin naman po yung pong halimbawa yung mga bata na isa-subject nga po to various risks and hazards dahil nananatili sila sa mga lansangan. But ito nga yung mga nakikita natin na mga opportunities for us to improve on our programs. Kaya talagang puspusan din yung ating efforts para po ma-reach out sila at mabigyan nga po ng karampatang tulong. Mm. At nabanggit niyo po kanina yung regarding dun sa mga indigenous peoples po, no? Medyo isa-isahin lang po natin yung mga binigay niyo pong updates. Una na po diyan yung mga kabilang po sa Aita family sa Kapas Tarlac. Ano po ba yung significant update po tungkol dun sa naunang tulong na ipinagkaloob niya po dito sa 521 na Aita families? Nakikita na po ba ng DSWD ang epekto ng pagbibigay ng farming tools at carabaos dun sa mga kabuhayan ng mga kababayan nating na Aita? Well, alam mo, Steph, yung pong pakikipagtulungan natin with the local government units and the tribal elders of the indigenous peoples group ay talagang malaki ang naitulong sa pagtitiyak na magamit po ng husto at tama yung pong mga interventions na ipinahatid natin sa mga na-reach out natin ng mga AITA. Sa katunayan, sila nga po ay nababantayan at namomonitor ng ating pong mga local partners, nang sa gayon hindi po sila muling bumalik sa mga lansangan. And so far, based on our monitoring naman ay nagagamit po nila, na-utilize nila yung mga tulong na naipabot sa kanila. In fact, sila po ay may mga naaani na nako-consume nila, at meron nga po silang mga nabibenta doon sa kanilang komunidad. So far, wala pa naman tayong na-monitor na bumalik sila sa mga lansangan, which only proves, Steph, na naging effective yung pong tulong na ipinabot natin sa kanila. ASEC, kasi 'di ba meron pong
mga process and criteria po, no, sa pagpili, for instance, no, ng mga FISS po, no, na mapabilang dito sa pag-abot program. Paano po dun sa side naman po ng mga indigenous people, ano po yung naging process and criteria sa pagpili ng mga beneficiaries po, no, from their side, para mapabilang din po sila dito sa pag-abot program? Well, Steph, sila kasi yung mga na-reach out natin. Sila yung mga previously ay mga tinuring natin na mga families and individuals in street situation. At dahil nga po dyan, dahil batay sa panuntunan ng programa, we will provide the appropriate intervention, one of which is the livelihood package. Nang sa gayon nga po ay hindi na nga sila muling bumalik sa mga lansangan. At yan naman po, no, yung nakita natin, there's no specific criteria, no, kung sino yung targeted na mabibigyan ng tulong. Again, ang importante kasi sa pag-abot program, na-reach out po sila ng ating pag-abot team, dinala sa ating processing center, nakausap po ng ating mga social workers, and batay nga po doon sa assessment ay the reason why they're staying in the streets ay upang maghanap buhay. Then nakita natin na we could address or we could provide solution to that by assisting them nga and providing them livelihood interventions, one of which is providing them the tools that they will need for their livelihoods to prosper. Mm. At ASEC, paano po ba pinoprotektahan naman, no, ng DSWD ang mga beneficiaries po, no, under the pag-abot program laban sa potential exploitation kapag sila ay nasa urban areas, lalong-lalo na po syempre nasa holiday season na tayo ngayon? Yes, Steph, that's essentially why we're implementing the pag-abot program para sila ay mailayo. Itong mga FISS ay mailayo nga po mula sa anumang uri ng kapahamakan na maaaring maidulot ng pananatili nila sa mga lansangan. So when we take them out from the streets, we actually protect them from any forms of abuse or exploitation or ano pang maaring dangers na maaring nga po nilang makaharap by staying dyan sa mga lansangan. So that's how we protect them. And of course, yung pagsulong sa kanilang welfare ay yung nga pong sa pamamagitan ng bibigay ng karampatang tulong or intervention. Especially if we reintegrate them back into the respective communities. Mm. At ano po yung long-term vision naman po, no, ng DSWD para sa mga FISS at IP communities upang tuluyan silang magkaroon ng matatag at ligtas po na pamumuhay? Steph, the long-term vision, of course, which is aligned with the directive of the President, which is to ensure that no Filipino family stays in the streets, ay matiyak na ma-reach out po lahat ng mga FISS at matiyak na wala na pong mga FISS na nasa mga lansangan. At dapat sila ay kumikita o namumuhay ng maayos, matiwasay sa kani-kanila pong mga lugar. Kaya nga itong sinasabi natin ng pagpapabuti ng pag-abot program, we partnered with various local government agencies such as the DILG, because we are working with the local government units, and then of course other agencies like DESTA, DOLE, kasi mahalaga na we invest in the human capital, makapacitate natin ito pong mga FISS, nang sa gayon, when we provide them livelihood interventions, ay handa sila na gampanin yung mga tasks or yung mga responsibilities primarily because they have been equipped with the necessary skills, and now we come in to provide also the necessary tools. So yan po yung ating vision, to ensure na lahat po ng mga kababayan natin na nasa mga lansangan ay mabigyan ng bagong pag-asa para sa panibagong buhay sa bagong Pilipinas. At
siguro po, no, isa sa mga pahabol na tanong, ASEC, paano po ba sinisiguro ng DSWD na culturally sensitive at angkop sa tradisyon at pamumuhay pala, no, at paraan ng pamumuhay ng mga IP communities, itong mga livelihood interventions po sa ilalim ng Pag-abot program? Steph, one of the important elements that we are doing is of course yung pong assessment ng ating pong mga social workers. Mahalaga ito sapagkat nalalaman natin, again, ano yung kadahilanan, bakit ito pong mga kababayan natin ay mas piniling manatili sa mga lansangan. Pangalawa, inaalam din po natin ano yung sitwasyon sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Gayon din po tayo ay nakikipag-ugnayan sa kanilang local government units, kabilang na dyan yung kanilang mga tribal elders, and of course other agencies of the government, kabilang na nga rin po mga non-government organizations, so that mas maunawaan po natin itong pong sitwasyon ng ating mga indigenous peoples, kabilang na dyan sa mga nakabilang nga po sa mga FISS na na-reach out natin. In that manner, we develop with the clients yung pong appropriate intervention that is responsive to their needs and to their cultural practices. Mm. At sa palagay po, no, ng DSWD, meron pa po bang dapat pang palakasin o baguhin na polisiya upang mas maging epektibo po ang pagpigil dito sa tinatawag na street begging at urban migration? Actually, ginawa na natin yan, Steph, dahil nga na-institutionalize na ang Pag-abot program wherein may executive order nga na ilabas ang ating Pangulong Marcos Jr. At nag-create nga ng interagency committee na pinangungunahan ng DSWD, and ang vice chairperson natin ay ang Department of Interior and Local Government. So with the pagtutulungan ng iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan ay makakatiyak tayo na mas magiging maayos, ito pong pagpapatupad natin ng programa, and makakatiyak po tayo na yung pong objectives nito will be fully met. Mm. At bilang pagtatapos po natin, no, dito sa panayam na ito, ASEC, ano na lamang po, no, ang mensahe na nais pong ipahatid ng DSWD sa publiko ngayong holiday season kaugnay ng pag-unawa at pagtulong sa mga kapwa po natin na nasa mga lansangan ngayon at maging sa mga indigenous people? Well, Steph, unang-una, sa panahon po ng Kapaskuhan, lagi nating sinasabi na ito yung period ng pagbibigay ng saya, pagbibigay ng tulong, at pagbibigay ng pag-asa sa ating pong mga kababayan. So we highly encourage the public to help us in this mission of providing hope of a better future for families and individuals in street situation. Kung kaya nga po, kapag may nakikita po kayo na nasa mga lansangan, take a photo or send us a message. Let us know kung nasaan po yung mga nakita nyo na FISS, and agad po nang pupuntahan ng Pag-abot team. In that manner, sama-sama po tayong magtutulungan masolusyonan itong issue nga po ng mga concerns ng mga families and individuals in street situation, and sama-sama rin po tayong makapagbigay ng bagong pag-asa sa kanila. I think that's the message that we wanted to convey, Steph, which is of course tulungan po natin yung mga kababayan natin, because nobody, no family should remain in the streets, lalo na sa panahon po ng Kapaskuhan. With that, Steph, maraming salamat at magandang tanghali po muli. Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. At ating pong nakasama dito sa ating programa ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Patungkol pa rin po yan sa pagpapalakas ng tinatawag po na Pag-abot program na nakatutulong po sa mga families and individuals in street situations o FISS, maging sa ating mga indigenous people. Ayun, narinig na po natin na mula kay ASEC mismo ang kung paano ba natutulungan ang ating mga
kababayan na talagang kumbaga ay masasabi natin na ay nangangailangan lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, walang Pilipino ang napaulat na naapektuhan sa border conflict sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to Cambodia, Flerida Ann Camille Mayo, makaraang maglunsad ng airstrikes ang Thailand laban sa Cambodia. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Ambassador Mayo na nasa 200 Pilipino ang nagtatrabaho sa border ng Hilaga at Hilagang Kanluran ng Cambodia. Aniya, may koordinasyon din sila sa nasabing mga Pilipino. Wala naman pong napapabalita na may nasaktan sa ating mga kababayan. Meron po kaming contact information nila, all 200. Kami po may survey nung July at nire-refresh po yung survey na yung kung may bago man dumating doon na pagbigay alam agad sa amin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kinaroroonan at kung sino sila. Para po pag kailangan nating ng koordinasyon ay madali silang ma-contact. Tiniyak naman ni Ambassador Mayo na may nakahandang contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon sa gitna ng girian ng dalawang bansa. Aniya, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon, partikular na ang kalagayan ng mga Pilipino. Lahat naman po ng ating foreign service post may contingency plan. So, nakahanda po yun pasatupad kung kinakailangan na. So far, kami ay monitoring at we remain vigilant po. Si Philippine Ambassador to Cambodia, Flerida Ann Camille Mayo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma ng ating embahada sa Thailand na walang Pilipinong nadamay at namatay kasunod ng sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa palayam ng programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, na nasa ligtas na kalagayan ang mga Pilipino, ngunit patuloy pa ring pinag-iingat ang mga ito. Sa ngayon, nasa 4 na border provinces sa Thailand ang apektado ng sagupaan, kung saan isang Thai soldier na ang namatay at isang sibilyan naman ang inatake sa puso. Daang libong mga residente na rin ang na-display sa Thailand dahil sa kaguluhan. Pinag-aaralan na rin ng embahada ang pag-evacuate sa mga Pilipinong apektado ng sagupaan. We are in touch with the Filipino community there at patuloy din kami nagbibigay ng mensahe sa kanila na kung may kakilala pa sila at na mga Pilipino din na nangangailangan ng tulong. Katulad din ng Philippine Embassy natin sa Phnom Penh ay meron din kaming survey form at alam na ng mga Filipino community yan na for them to fill this up at para malaman namin ang exact location nila, mapagbigay alam namin sa mga authorities ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Samantala, nananatiling ligtas ang kalagayan ng Filipino community sa Thailand sa gitna ng nangyaring bakbakan sa pagitan ng Thai at Cambodian Security Forces sa Thailand-Cambodian border. Sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Filipino teacher sa Thailand na si Brian San Miguel Doktor na walang Pilipino sa Thailand ang nadamay sa girian ng Thai at Cambodian forces sa border na nagsimula pa noong linggo. Sa kabilang banda, may isang grupo ng mga Pilipinong guro mula sa Cambodia ang nangailangan ng tulong na makatawid sa Thailand border dahil naipit sila sa gulo na sumiklab noong linggo. Agad namang umalalay ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Philippine Embassy sa Thailand upang makatawid sa Thai border ang mga lumikas na Pilipinong guro. So ngayon po, meron po kaming Filipino community po na kung saan meron pong isang Filipino na galing po siyang Cambodia na humingi po ng tulong ng medal po papunta ng Thailand. Nasa border po sa with Phnom Penh, Ubon Ratchathani. Ito po yung border Thailand.
nangyari po yung airstrikes, linggo pa. So linggo pa siya nag-post na humingi siya ng tulong. And mga Pilipino na mga kaguruan, bumiyahe po sila ng gabi at nakarating po sila ng Lunes ng madaling araw dito sa Ubon, Ratchathani. Nakituloy sila sa mga kapwa Pilipino na guro na hindi rin nila kilala, no? And then, obvious naman po na kinontak po agad ang DMW at talagang umaksyon naman po sila at ang ating Philippine Embassy para tulungan po itong mga kaguruan na galing sa Cambodia. At ngayon, safe na po ang mga guro na galing Cambodia na tumawid po papunta sa border ng Thailand. Yan po ang tinig ng Filipino teacher sa Thailand na si Brian San Miguel Doktor. Samantala, nagpasalamat rin ito sa naging mabilis na pagtugon ng pamahalaan habang inaasikaso na ang pagsagip o ang nasagip na Pilipinong guro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ligtas ang mga Pilipino sa magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Ito ang kinumpirma mismo ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Ambassador Albano, walang Pilipino ang napaulat na nasugatan o nasawi sa malakas na lindol kagabi. Hinihimok naman ng opisyal ang mga Pilipino sa Japan na agad makipag-ugnayan para sa mga kinakailangang tulong. Nag-reach out na din po kami sa ating mga Filipino community leaders at yung mga workers groups po natin. We have not received any reports of injuries sa ating mga kababayan dito. Kung kailangan po niyo ng tulong, andyan po ang ating ATM emergency numbers, Facebook din po, Twitter, you can reach us. Sa ating mga kababayan naman po sa Pilipinas, rest assured na inaalagaan po natin yung ating mga kababayan dito. Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na nakahanda ang kagawaran na umalalay sa mga pasaherong mai-stranded dahil sa tigil pasada ng grupong manibela ngayong Martes. Ayon kay Secretary Lopez, naka-standby na ang mga bus ng DOTR katuwang ang Land Transportation Office o LTO at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng libreng sakay sa ilang ruta. Kabilang rito ang rutang Quiapo-Fairview, Quiapo-Angono, Loton-Alabang, Rojas Boulevard-Sucat at Taft-Cubao. Sa ngayon ay nakaantabay ang kagawaran sa mga ulat ng mga pasaherong nahihirapang sumakay dahil sa tigil pasada. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, Manila LGU naglunsad ng libreng sakay para sa mga posibleng maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kasabay ng 3 araw na tigil pasada ng mga pampasaherong jeep, magbibigay ng libreng sakay ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO katuwang ang Manila Police District upang masiguro na may masasakyan ang mga pasaherong maapektuhan. Tiniyak ng pamahalang lungsod ng Maynila ang pagkakaloob ng alternatibong transportasyon para sa ligtas na pagbiyahe ng mga commuter. Kabilang sa mga naapektadong ruta ang Balik-Balik Quiapo at ang Paco Nagtahan. Matatanda ang inanunsyo ng grupong Manibela na 3 araw tatagal ang kailang tigil pasada na nag-ugat dahil sa umano'y sa taas ng penalties at mabagal na proseso ng mga dokumento sa gobyerno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, iba pang mga sangkot sa flood control anomaly nagbigay na ng surrender feeler ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mga sangkot pang individual na nagpahayag ng kusang loob na sumuko kaugnay ng kanilang kinakaharap na kaso na may kinalaman sa flood control project anomaly. Sa kanyang pinakahuling pag-uulat hinggil sa ginagawa ng pamahalaan kontra makasangkot sa flood control mess, ay pinahayag ng Pangulo na 8 taga DPWH sa Davao Occidental ang nagpadala na ng surrender filler. Handaan niyang magsisuko ang mga ito sa National Bureau of Investigation o NBI. Sa gitna nito ay pinahayag ng punong ekutibo na magpapatuloy ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang anomalya. Paniniguro pa ng Chief Executive, mababawi ang pera ng bayan at ibabalik ito sa taong bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron din 8 taga DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Court of Appeals nag-issue na ng freeze order sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid ng mga umano ay may kinalaman sa mga maanomalyang flood control project na pag-aari ni na dating Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Yan ay ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, warrant of arrest laban naman kay Sara Diskaya inaasahang lalabas ngayong linggong ito. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa naturang ulat. Sa pinakahuling report ng Pangulo, saklaw na ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal accounts at assets ng mga individual na kasama sa investigasyon gaya ni na dating Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Sa ulat ng Pangulo, napagalamang higit 16 na bilyon ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control projects ng DPWH. Sa kabuuan, sabi ni Pangulong Marcos ay 280 mga bank accounts ang na-freeze. Ganon din ang 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid kasama na ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Dagdag ng Pangulo na inaasahang mailalabas na din ngayong linggong ito ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya na mauuwi sa pagkaka-aresto dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang nila. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Marcos Jr. Administration hindi titigilan ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Raquel Bayan. Siniguro ng Malacanang na hindi bibitiw ang Marcos administration sa naumpisang pagpapanagot sa mga dating opisyal ng pamahalaan, mga individual at kumpanyang sangkot sa pang-aabuso sa pondo ng mga Pilipino. Ito ang tugon ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos ang obserbasyon ni Senator Panfilo Lacson na nagsabing tila lumamig ang interes at pagpursiga ng palasyo sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomalies para mabawi ang pondo ng bayan. Ayon kay Castro, dapat tandaan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagnais at nagsimula na magpaimbestiga sa anomalya sa flood control projects, kaya tuloy-tuloy lamang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga dapat managot. Marami na anyang nagawang administrasyon sa loob pa lamang ng 4 na buwan hinggil dito. Ang Panguluan niya hindi kailanman mapapagod o mawawalan ng interes sa pagsasampa ng kaso hanggang mapatunayang guilty ang mga nasa likod ng pang-aabuso sa kaban ng bayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ibinida ng Bureau of Immigration o BI ang integration ng Advanced Passenger Information System o APIS ng Pilipinas sa Interpol upang mas mabilis na mahuli at masakote ang mga taong nasa notice ng Interpol. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na sa tulong ng integration na ito ay tumaas ang bilang ng mga transnational criminals na nahuhuli nila. Magiging malaking tulong din ang nasabing sistema upang mas maigting na ma-monitor ang mga individual na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Board o Bulletin Order o ILBO, lalo na ang mga individual na nasa Hold Departure Order na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Pagdating po sa airport, kung magta-travel man sila, mag-pop out sa ating system, makikipag-ugnayan po tayo kung sino ang focal person nakalagay doon. Basically, mayroon instances na pwede kang may allow kasi hindi naman talaga yung whole departure. For as long na verify ng Department of Justice na wala pang ongoing cases. I don't actually have ngayon yung mga, kung mayroon mga pangalan specific. But nangyayari po ito na pag may ILBO, kahit may ILBO, at least monitor sila. Pero pag mayroon silang whole departure, totally po hindi sila makakaalis. Si Bureau of Immigration o BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, agarang pagpasa ng Freedom of Information o FOI Bill, ipinananawagan kasabay ng paggunita sa International Anti-Corruption Day. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Bilang paggunita sa International Anti-Corruption Day ngayong araw, ipinanawagan ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang agarang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Gate niya ito ang pinakamainam na tugon sa sunod-sunod na katiwalian na lumabas nito mga nakaraang buwan na taon. Sa pamamagitan niya ng FOI ay mapapalakas ang transparency, accountability at people empowerment na mahalaga para sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Diin niya na ang publiko ay mas madaling makakatuklas ng ghost projects, questionable insertions at iba pang irregularidad sa sandaling maisabatas ito. Sa kanya House Bill 634, itatakda ang mandatory disclosure at malinaw na proseso ng pagkuha ng impormasyon mula sa pamahalaan, maliban na lamang yung mga impormasyon na may kinalaman sa national security, diplomacy, law enforcement, privacy at trade secrets kung mayroong sapat ng paliwanag. Sabi pa niya na iregalo na sa bayan ang FOI ngayong pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, matatag na pagpopondo at transparency sa pondo ng PhilHealth, iginiit ni Senadora Loren Legarda. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nanawagan si Senadora Loren Legarda na ganap ng ibalik ang lahat ng mga kulang na pondo ng PhilHealth mula sa iba't ibang pinagkukunan nito gaya ng revenue mula sa sin taxes, PAGCOR at PCSO na naipon na sa mga nakaraang taon. Binigyag diin ng Senadora na dapat protektahan ang katatagan ng pananalapi ng PhilHealth at tiyakin na ang pondo nito ay direktang pakikinabangan ng mga pamilyang Pilipino lalo na ang pinakanangangailangan. Binigyang diin rin ni Legarda ang pangangailangan para sa transparency at accountability sa paggamit ng subsidiya ng PhilHealth. Hiniling ng Senadora sa PhilHealth at sa Department of Health o DOH na magsumite ng detalyadong liquidation reports para matiyak na ang ibinalik na pondo ay magagamit ng mahusay at naaayon sa mandato ng ahensya. Una nang nagpahayag ng suporta si Legarda sa naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa pamahalaan na ibalik ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Anya, tama ang desisyong ito dahil ang pondo ng PhilHealth ay dapat manatili lang sa state insurer at huwag ilihis sa ibang layunin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, atas ng Supreme Court na ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth, malinaw na panawagan para sa agarang reforma sa universal healthcare ayon yan sa isang party list group. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Itinuturing ng isang party list group na makasaysayang hakbang ang desisyon ng Korte Suprema na iutos ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, isang hudyat ito para sa kagyat na pagpapatupad ng tunay na universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Sinabi ni TUCP Party List Representative at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, pinagtibay ng Korte Suprema na may buong karapatan ang mga manggagawa na humiling ng tapat, mahusay at makabuluhang paggamit ng kanilang pinaghirapang kontribusyon. Lalo na ngayon anya na itinuturing ng financial tragedy ang pagkakasakit. Nagpaalala din ang mambabata sa Department of Finance at Department of Health na ilaan sa pagpapalakas ng mga ospital, pagpapalawak ng coverage, pagpapababa ng gastos ang sobra-sobra at nakatiwangwang na pondong kontribusyon ng mga manggagawa. Lalawagan din ng lawmakers sa pagtatalaga ng isang lehitimong kinatawan ng sektor ng paggawa sa PhilHealth Board upang matiyak na ang pondo ng mga manggagawa ay nagagamit ng wasto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, umento sa base pay ng mga nasa military at uniformed personnel, ididepensa ng Uniformed Service Community. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Suportado ng Uniformed Service Community si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pasya nitong taasan ang base pay sa mga miyembro ng militar at iba pang mga nasa uniformadong hanay. Ito'y matapos maglabas sa kanilang joint statement ang Association of General and Flag Officers o AGFO, AGFO Foundation Incorporated, Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, National ROTC Alumni Association at Advocates for International Interests. Nakasaad sa kalatas na hindi suhol ang ibinigay na aumento sa base pay ng mga MUP taliwas sa mga kumakalat na fake news o disinformation sa social media. Malinaw na ang naturang aumento ay salik sa 16 na buwang administrative process at hindi ito isang uri ng desisyong politikal. Sa katunayan, ito ang katuparan ng kanilang matagal nang isinusulong noong pang isang taon para sa mga uniform personnel dahil sa patuloy na tumataas sa presyo ng mga bilihin. Bungaan nila ito ng patuloy na pagsusulong ng mga panukala sa pamamagitan ng masining pakikipagpulong sa Pangulo, Department of Budget and Management. Kaya binalaan ng grupo ng Uniformed Service Community ang publiko na huwag maniwala sa mga maling naratibo para bigyan mali siya ang pagbibigay ng benepisyong angkop para sa mga kawal ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, greener holiday season patuloy na isinusulong ng grupong Bantoxics. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Isinusulong ng environmental group na Bantoxics ang isang toxics-free at zero-waste na Pasko sa isinagawang environmental awareness event kasama ang mga mag-aaral, guro at magulang ng La Consolacion University Philippines sa Malolos City, Bulacan. Ayon kay Tony Dizo ng Bantoxics, layunin ng kanilang kampanya na bawasan ng holiday waste sa pamamagitan ng responsableng pamimili, paggamit ng reusable materials at ligtas na pagpili ng mga laruan at dekorasyon. Binigyan diin din ng Bulacan Environment and Natural Resources Office o BENRO ang kahalagahan ng pakikilahok ng kabataan sa mga gawaing pangkalikasan gaya ng tree planting at cleanup drives. Paalala ng grupo magplano, umiwas sa single-use plastics at patuloy na gamitin ng 3 R's na reduce, reuse, recycle para sa mas ligtas at eco-friendly o greener holiday season. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mariano Marcos State University, lokal na pamahalaan at Toyota Motors nagtulungan para sa Coastal Forest Conservation sa bayan ng Pasukin, Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nagbinulig ti Mariano Marcos State University, Department of Environment and Natural Resources, Local Government Unit iti ti Pasukin, ken ti Toyota Motor Philippines Foundation tapno mapabilag ti Coastal Forest Conservation Efforts iti Barangay Davila iti ti Pasukin, Ilocos Norte. Formal ang nagpinirmahan ti Memorandum of Agreement the MMSU President Dr. Virgilio Julius Manzano Jr., TMPF Leadership, Toyota Motor Philippines Corporation Executives, Toyota Ilocos Norte Management, DNR Senro Bangi Representative Ecosystem Management Specialist Justin Rose Teneza, ken isang gunayang bayan member Romel Ranay anang ibagi iti LGU Pasukin. Segon ti MMSU, naisuwat ti mangrove planting ket naimula ti 1,750 propagules kaspaset ti All Toyota Green Wave Project ken sa balipay nga 1,750 propagules tinaplano a maimula into no sumaruno atawen. Namuan anay saguday iti inisyatibo ti naso nga kumpanya a makapagmula ti maysa a milyon a mangrove agraman dagiti kayo into no tawen 2030. Kunan ni TMPF President Jose Maria Aligada, ababen ti panagkakamayat da iti MMSU, DNR ken LGU Pasukin, ket mapaado dagiti mangrove species, ma-rehabilitate ti coastal system, ken mangpapigsa ti community resilience manipod iti kalamidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo
Lalawigan ng La Union nagpapatupad ng mga pagsisikap para palakasin ang seguridad laban sa cyber threats. Narito si Albert Kawile para sa balita. Naituding ang mangirugi ti La Union kadagiti Government Computer Emergency Response Teams iti intaro ang lokal gobyerno ken critical utilities na kalpasan ti naingat adwa nga aldaw panagsanay ti CERT nga indawluan ti gobyerno provincial naangay iti BDRRMO building sa Jay Barangay Sevilla Ciudad de San Fernando ti panagsanay ken nang tipon iti 18 nga LGUs dua a telecom firms ken upat a kumpanya ti kuryente ken danum anak itinulong iti Department of Information and Communications Technology Region 1 nagunod dagiti nakipaset ti paglengan iti threat identification, incident response, risk management ken recovery babaen kadagiti hands-on exercises ken group workshops. Iti panangibagi kini Gobernador Mario Eduardo Ortega impaganatgat ni Executive Assistant Denver Badwa anasken ti panagpuunan iti digital competencies para itinatalged ken mapagtalkan a serbisyo publiko. Ti panagsanay iti nangikabil iti pundasyon para kadagiti GCERT amang parangay iti kapasidad ti La Union amang laped, mangdoktal ken mangsungbat kadagiti cyber attacks, panang salaknib kadagiti sensitibo nga impormasyon, ken panang taginayon anaanayas ti panagtaray dagiti kritikal a serbisyo publiko. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. HIV/AIDS Awareness and Advocacy Campaign isinagawa sa ilang mag-aaral ng Senior High School sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Hapag-obserbahan World AIDS Day, ang lokal nga panggobyerno ng siyudad ng Borongan, ipinakatan City Health Office. In Malangpuson, nga nagdumara in HIV or AIDS Awareness and Advocacy Campaign, Eastern Samar National Comprehensive High School or isang CHS Borongan City. Naimugson inisyatiba pinaagin mahagot nga pagigsumpayan na nasabi ng buhatan ha Provincial Health Office nga DepEd Borongan City Division. Ang aktibidad ay nakaangkla tema, Overcoming Disruption, Transforming AIDS Response. Nga nanuyo paghatag doon hiton kolektibo nga saad ha pagpakusog hiton pagpugong han HIV. Pag-edukar ngan paghatag suporta halaw hiton mga nagpapadayon nga mga ayat. Ining inisyatiban para gihapon nga mga grade 11 o grade 12 students in mataganhin kaangay nga impormasyon. Pag-promote han safer practices ngan pagaghat nga magkamayada kaluoy ngan respeto ha mga tawo nga nagaagi hin HIV. Tikang dili syudad ng Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Post-flood inspection isinagawa sa Silagos, Southern Leyte matapos ang nagdaang mga bagyo. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Aljon Malot. Nagpahigayon og post-flood inspection ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRMO Silagos, Southern Leyte. Partikular sa gisusi ang Magi River o ang tributaries niini aron masayra ng epekto sa mga miaging bagyo. Gitaho nga gihiwang inspeksyon nunot sa dakong pagbaha nga nahitabo nitong Nobyembre 4 panahon sa bagyong Tino nga nag-epekto sa Barangay Poblasyon District 1 o kasikbit nga mga komunidad. Lakip sa namatikdan ang pagbanla sa yuta daplin sa suba, mga nangatumba og naibot nga kahoy, pagkausab sa giagian sa bangbahin sa suba ug usa ka karaan nga taytayan nga gigamit alang sa gianan sa mga umahan ang nadaot. Tinguha sa kalihukan nga makatigom og impormasyon alang sa reporting, dokumentasyon o planning para sa posibleng clearing activities. Naghatag usab kini matud pa og mahinungdanong giya sa pagpangandam sa sirago o pagtubag sa kalamidad. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dadako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro nanguna sa selebrasyon ng World AIDS Day. Narito si Kokoy Medina para sa balita mula sa Cagayan de Oro. Miduyog ang lokal nga pagamahanan ng dakbayan sa Cagayan de Oro pinaagi sa City Health Office sa pagpanguna ni Dr. Rachel Delia sa gihimong World AIDS Day 2025 niadtong adlong Biyernes, Disyembre 5 ning kasamtangang tuig. Ang selebrasyon nga nagdala sa timang Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Nagtinguha nga matabangan ang matag tawo nga adunay HIV/AIDS aron makabot ang kadaugan sa mga hagit nga ilang kitubang sa ilang kinabuhi. Kini nga kalihukan gipahigayon inabagan sa Department of Health Region 10, City Health Office, K-Plus Incorporated, Norma Cares ug Cagayan de Oro City AIDS Council. Si Dr. Paulo Nicolo Gaane, ang chairperson sa Cagayan de Oro City AIDS Council, may pasiugda sa pag-institutionalize RA 11166 nga nailhan ang usab nga Philippine HIV and AIDS Policy Act. Diin kini nga bagalaod naglatid sa lig-on nga pamaagi sa pagpugong, pagpatambal, pag-atiman ug paghatag og suporta alang sa mga apektado sa HIV/AIDS. Ilawom sa balaod gi-reconstitute usab ang Cagayan de Oro City AIDS Council o gipasiugdahan ang pag-integrate sa HIV education o care sa Universal Healthcare Program pinaagi sa ordinansa nga gimugna ubos sa pagpangulo ni Konsehal Gaani isip chairman sa Committee on Health. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Pinila para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 100 tupad beneficiaries na bigyan ng trabaho ng Department of Labor and Employment o DOLE sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa ilalim ng Public Toilet Construction Project. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Shirley Espino. Alkansa na siyan mga miyembro del tulong panghanabuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program, el dali oportunidad de trabaho el Department of Labor and Employment o DOLE ng probinsya de Zamboanga, Sibugay. Este mo baho na Public Toilet Construction Project na Munisipalidad de Naga y Malangas na mensyon ng probinsya. Objeto del programa hindi lang para dale busca vida para na mga pobre residente sino amo para asigura mga necesidad na sanitasyon na lugar. El mencionado proyecto ya hace posible por medio el colaboración entre el DOLE y Technical Education and Skills Development Authority o TESDA y también mga gobierno lokal del probinsya. Desde na RP Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dadakoy naman natin ang Iligan, libreng conference para sa pagpapalawak ng Creative Filipino Solutions Industry isasagawa sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Usa ka conference para sa Mindanao Analytics and AI o hulagway ang gipaabot sa sektor sa creative industry ug sa micro, small and medium enterprises MSME apil na usabang mga freelancers dili lang sa syudad sa Iligan ug probinsya sa Lanao del Norte kundi pati usab sa mga kasigbit nga lungsod o probinsya. Kini usa ka programa gikan sa City Government of Iligan, Department of Trade and Industry Lanao del Norte, Mindanao State University Iligan Institute of Technology ug sa Analytics
and Artificial Intelligence Association of the Philippines. Natinguha kini nga mapalig-unon o mapalapdon ang potensyal sa creative Filipino solution industry sa probinsya ug gatagan ug higayon ang atong kaugalingong mga produkto o masuportahan ang lokal nga gibuhaton sa atong mga igsuong Filipino. Opisyal nang giablihan ang rehistrasyon para sa Maong Mindanao AI Conference nga ipaygayon sa umaabot na semana Disyembre 16 hangtod 18, 2025 sa Go Hotel Iligan. Gipasabot sa buhatan sa LGU Iligan nga limitado lamang ang ihap sa mga pwedeng makasalmot, busagi, dasig ang tanan nga magparehistro dayon pinaagi sa QR code ug link nga anaa sa ilang official Facebook pages. Ang maong programa nakabase usab sa Tatak Pinoy Act diin gihatagan og bili ang atong kaugalingong produkto ug gawang Pinoy. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, amin na pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Malaki ang ibinaba ng debt service bill ng national government noong Oktubre sa likod ng mas mababang bayad sa amortization. Yan ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Sa datos mula sa Treasury, ang debt payments ay bumaba ng 69.66% sa 65.78 billion pesos noong Oktubre mula sa 216.85 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Month-on-month, ang debt service bill ay bumaba ng 79.94% mula 327.89 billion pesos noong Setyembre. Ang debt service ay tumutukoy sa mga bayad na ginagawa ng gobyerno sa domestic at foreign borrowings. Karamihan o 87.21% ng debt payments ay binubuo ng interest payments habang ang nalalabi ay amortization payments. Noong Oktubre, ang amortization payments ay nasa 8.42 billion pesos, bumaba ng 97.79% mula 161.46 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ang principal payments sa domestic debt ay bumaba ng 97.93% sa 2.49 billion pesos noong Oktubre mula 120 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ang amortization payment sa foreign debt ay bumaba ng 85.7% sa 5.93 billion pesos. Samantala, ang interest payments ay tumaas ng 3.38%
sa 57.37 billion pesos noong Oktubre mula 55.39 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Tumaas naman ang domestic interest payments ng 18.3% sa 41.8 billion pesos noong Oktubre mula 35.33 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ang 32.93 billion pesos ay napunta sa interest sa fixed-rate treasury bonds, 3.81 billion pesos sa treasury bills o T-bills, 3.58 billion pesos sa retail treasury bonds at 1.48 billion pesos sa iba pa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaprubahan naman ng Board of Investments o BOI ang may 261 projects na nagkakahalaga ng 816.81 billion pesos sa unang 11 buwan ng taon at ina-assess pa ng mga trade official ang 10 pang malalaking proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 trilyong piso. Ang BOI-approved projects hanggang noong katapusan ng Nobyembre ay mas mababa sa 1.58 trillion pesos noong nakaraang taon, subalit nagpahayag ng kumpiyansa si Trade and Industry Secretary at BOI Chair Cristina Roque para sa mas malakas na resulta sa hinaharap. Kabilang o karamihan sa mga investment na ito ay nagmula sa Singapore, Thailand at Estados Unidos at para sa mga proyekto sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabar Zone, National Capital Region at Bicol Region. Ayon sa DTI, inaasahang lilikha ang mga ito ng 32,864 direct jobs. Sinabi naman ng DTI na ang big ticket items na ina-assess ay kinabibilangan ng 3 hydroelectric projects na may pinagsamang 2.4 gigawatt capacity, 4 na offshore wind project na may 3.7 gigawatt combined capacity, 2 air transport service projects at 1 transport infrastructure project. Samantala, ang mga proyekto na sinertipikahan sa ilalim ng Green Lane Initiative o yung pinabilis ang pag-aproba dahil sa pagiging strategic investments ay nasa 78 at nagkakahalaga ng 1.92 trillion pesos hanggang katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Karamihan sa mga proyekto na nagkakahalaga ng 1.42 trillion pesos ay nasa renewable energy, sumunod ang public-private partnership sa infrastructure and water, digital infrastructure, manufacturing, food security at pharmaceuticals. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pansamantalang ipinagbawal ng Pilipinas ang pag-angkat ng buhay na baboy, karne ng baboy, balat ng baboy at iba pang pork-based products mula Taiwan kasunod ng kumpirmasyon ng African Swine Fever o ASF outbreak doon. Sinabi ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang hakbang ay naglalayong maprotektahan ang multi-billion peso hog industry ng bansa mula sa highly contagious disease. Ipinag-utos ni Secretary Tiu Laurel ang kaagad na pagsuspinde sa lahat ng imports mula Taiwan, kabilang ang semen na ginagamit para sa artificial insemination. Ang kautusan ay agad na magkakabisa at mananatiling ipanatutupad hanggang opisyal na ipawalang saysay. Matatanda ang nag-abiso ang veterinary authorities ng Taiwan sa World Organization for Animal Health o WAH noong October 25 hinggil sa ASF outbreak sa domesticated pigs sa Taichung City. Nakumpirma sa laboratory test na isinagawa ng Veterinary Research Institute ang infection. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Disyembre 9. Ang US dollars ay nagkakahalaga ng 59.3 pesos o 59 pesos and 3 centavos. Ang Japanese yen naman ay katumbas ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 45 pesos and 51 centavos. Ang Korean won ay katumbas ng 4 centavos. Ang Chinese yuan naman ay 8 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 59 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 pesos and 68 pesos and 66 centavos. Ang euro naman ay 68 pesos and 70 centavos. Ang Canadian dollar naman ay nagkakahalaga ng 42 pesos and 61 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay katumbas ng 15 pesos and 73 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Ang mga bayaning atleta ang pangunahing tampok ng Team Philippines sa pagbubukas ng ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games ngayong Martes, Disyembre 9 sa Raha Mangala National Stadium sa Bangkok, Thailand. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa panig ng mga organizer, ilang atleta mula sa delegasyon ng Pilipinas ang hindi makakarating sa oras. Ngunit ang mga flag bearer na sina Brian Bagunas ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team at tennis star Alex Ayala ay makakarepresenta sa delegasyon sa opening rites. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino, humigit kumulang 140 atleta ang magmamarcha para sa Team Philippines, bahagi lamang ng record-breaking na 1,600 kataong delegasyon ng bansa. Ang ilang opisyal ng sports ay pupuno rin sa mga pwestong iniwan ng ibang atleta na hindi makakarating sa oras. Ngunit wag asahan na si Tolentino mismo ay magsusuot ng uniforme at magmamarsa o marcha. Sa huli, naniniwala ang POC President na ito ay dapat para sa mga atleta at sila lamang. Inaasahang ipapakita sa opening ceremonies ang mga atleta ng bawat bansang kalahok habang isinasama rin ang pamana ng kultura at ganda ng bansang host na Thailand. Magsisimula ang programa alas 6 ng gabi, oras sa Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa kaugnay na balita, papasok ang Team Philippines sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games nang wala ang Olympic double gold champion na si Carlos Yulo, ngunit nananatiling matatag ang delegasyon sa pangunguna ni na Heidelin Diaz, Alex Ayala at EJ Obiena. Target ng Nationals na higitan ang 58 gold haul mula Phnom Penh, Cambodia at umaasa sa mga veteranong kampyon upang maghatid ng panalo. Si Diaz na bumabalik matapos laktawan ang nakarang edisyon ay sasabak sa Women's 58 kg weightlifting division simula Disyembre 13. Ayon kay weightlifting President Monico Puentevilla, handa pa rin si Diaz at siya ang pinakamalakas na tsansa ng bansa sa kategoryang ito. Makakasama niya si Elrin Ando, gold medalist sa 59 kg noong nakaraang SEA Games. Si tennis star Alex Ayala, kasalukuyang ika-52 sa Women's Tennis Association o WTA rankings at tanging Southeast Asian sa top 60, ay inaasahang magniningning sa opening ceremony at sa court. Samantala, si Obiena ay tatarget ng ika-4 na magkakasunod na ginto sa pole vault kasama si Eric Cray sa hurdles at si Janry Ubas sa long jump at decathlon. Sa swimming, inaasahan si Paris Olympian Kayla Sanchez na sasabak sa 10 events habang si Xiandi Chua ay muling tatangkang magdala ng ginto sa 200-meter backstroke. Sa boxing, naroon sina Olympic medalist Nesty Petesio at Ira Villegas, gayon din ang professional fighters na sina Yumir Marshall at Weljon Mindoro. Dagdag pa ang kickboxing vets na sina Hergy Bacyadan at Claudine Veloso. Iba pang lalaban ay mula sa Gilas Pilipinas sa basketball, Agatha Wong sa wushu, Patrick King Perez sa taekwondo at mga Olympian Chris Nievares at Johnny Delgaco sa rowing. Sa gymnastics, aasahan sina John Ivan Cruz, Miguel Becena at Alea Finnegan upang punan ang pagkawala ni Yulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Pilipinas ang Indonesia 1-0 nitong Lunes sa preliminary round ng men's football tournament ng 2025 Southeast Asian Games sa Chiang Mai, Thailand. Ang nag-iisang goal ay naitala ni Otto Banatao sa ika-45 at 1 minuto bago mag-halftime. Mula roon, matagumpay na naipagtanggol ng men's squad ang kanilang kalamangan laban sa defending champions upang umangat sa 2-0 sa group stage at makapasok sa Final Four sa unang pagkakataon matapos ang 34 na taon. Noong 1991 edisyon na ginanap sa Maynila, natalo ang Pilipinas sa Singapore 2-0 sa bronze medal match. Nitong nakarang Biyernes, tinalo rin ng Pilipinas ang Myanmar 2-0. Sa kanilang group sweep, hihintayin ng Pilipinas ang top team mula sa Group A o Group B para sa semifinals match sa Disyembre 15. Sa women's tournament, nakapuntos si Mali Ramirez ng late goal sa 90+4 minute upang bigyan ang Pilipinas ng 1-0 panalo laban sa Vietnam at manatiling may tsansa para sa knockout stage. Noong nakarang Biyernes, natalo ang women's team sa Myanmar 2-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang matatagalan bago muling makabalik si Ronde Hollis Jefferson matapos magtamo ng injury sa laban ng Meralco kontra Macau Black Bears sa East Asia Super League o EASL nitong Sabado sa Capital Arena sa Ilagan City. Nagtamo ng punit sa kanang Achilles si Hollis Jefferson sa kalagitnaan ng ikatlong yugto, ngunit nakalusot pa rin ang Bolt sa dikit na panalo 93-91.
Hindi na nakabalik sa laro si Hollis Jefferson at nagtapos na may 15 puntos, 4 na rebounds, 7 assists at 1 block na nakatulong upang umangat ang Bolts sa 3-2 record sa Group B. Ipinahayag ng Meralco na kinumpirma ng Magnetic Resonance Imaging o MRI na nagtapo si Hollis Jefferson ng right Achilles tendon rupture sa laban kontra Macau Black Bears. Ang regular na import ng TNT sa PBA na kasalukuyan naglalaro para sa Meralco kasama si Justin Brownlee ng Gilas Pilipinas at Barangay Ginebra sa regional tournament ay may average na 22.2 points, 8.6 rebounds at 5.6 assists kada laro bago ang injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naghahangad ang kapwa Barangay Ginebra at Meralco na palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs sa oras na humarap sila sa magkaibang kalaban sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Inares Center, Antipolo ngayong Miyerkules, Disyembre 10. Ang Kings na galing sa mahabang pahinga dahil sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ay target ang ikalawang magkakasunod na panalo kontra sa Blackwater Bossing sa main game sa gabi habang makakatapat ng Meralco ang Bolts o Meralco Bolts ang Terra Firma Jeep na nais tapusin ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo. Ang panalo ng alinman sa Ginebra o Meralco ay makakabasag sa kanilang pagkakatabla sa ika-7 at ika-8 pwesto. Kailangan din nilang magtagumpay sa natitirang laban upang makapasok sa playoffs kung saan ang top 4 ay may twice to beat na bentahe. Nangunguna ngayon sa team standings ang Rain or Shine na may 7-2 record, San Miguel na may 6-2 baraha, Converge 6-3 record at Magnolia na may 6-3 kartada. Mula sa Gilas Duty, sina Scotty Thompson, Japeth Aguilar at RJ Abarientos ang mangunguna sa Ginebra kasama sina Troy Rosario, Stephen Holt at Jeremiah Gray. Malaki ang naiambag ni Rosario at Holt sa huling panalo matapos pigilan ang 28 puntos ni Richie Rivero upang talunin ang Phoenix 102-93 noong Nobyembre 16. Samantala, nais ng Blackwater na wakasan ang 7 sunod-sunod na pagkatalo kahit wala sina Dolph Panopio at Abu Trotter na nasa Gilas para sa SEA Games. Pangungunahan sila nina Cedric Bearfield at Christian David. Umaasa naman ang Meralco kina Chris Newsom, Bong Quinto, Cliff Hodge, CJ Cancino at Chris Banchero habang ang Terra Firma ay sasandal kay Jeric Ahanmisi at sa batang tropa nina Paulo Hernandez, Mark Sangalang, Brent Paraiso, Mark Nonoy at John Bravo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. Mano ba? It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninang. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismoso nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na, ang ratsyada ng ating mga chika. Ayan, matapang na sumalang ang aktor na si Paulo Contisa sa Sabina segment ng isang video podcast ni Charis Solomon at Buboy Villar. Sa espesyal na episode nito, naging bukas ang aktor tungkol sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, lalo na sa kanyang personal na buhay at mga dating relasyon. Aminado si Paulo na marami siyang pagkukulang at maling nagawa at kahit minsan daw ay na-justify niya ang mga ito, hindi raw yun nangangahulugan na tama siya. At nilinaw niyang hindi siya proud sa mga pagkakamaling ito at ramdam niya ang bigat ng mga naging consequences, kabilang dyan ang mga bagay na hindi na niya maibabalik. At sa kabila nito, sinabi niyang kailangan niyang mag-move forward at bumawi. Emotional ding ibinahagi ng opinyon ng kanyang ina, lalo nang magkasakit ito, ay lubang mahalaga at masakit para sa kanya kapag ito'y nadidismaya. At nabanggit din ni Paulo sa naturang show ang isang di malilimutang sandali ng unang makita ng ina ang kanyang mga anak. Ito ay sina Sonia at Celine, isang karanasang tumatak sa aktor. At sa kabuuan, ipinakita ni Paulo ang isang mas tapat, humbling at introspective na bersyon ng sarili na handang tanggapin ang nakaraan at unti-unting itama ang kanyang buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala sa iba pa nating mga chika for today, handa na ang celebrity couple na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz na bumuo ng sariling pamilya sa susunod na taon. Ayon kina E.A. at Shaira, wala man silang nararamdaman na pressure na magkaroon ng bundle of joy sa ngayon, ay umaasa sila na mabibiyayaan sila ng anak sa 2026. Nitong nakarang Agosto nang ikasal sina Shaira at EA sa isang simbahan sa Cavite. At taong 2021 naging engage ang dalawa pero isinapubliko lang nila ito noong nakaraang taon. Sa Switzerland ang napili ng dalawa na mag-honeymoon. At ayon naman kay Shaira na pagkasunduan nila ng kanyang partner na magpapakasal sila kapag nakapagtapos na ng kolehiyo ang aktres at TV host na kanya namang tinupad noong Agosto ng nakaraang taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling pinatunayan ng all-girl Filipino dance group na Sex Bomb Dancers ang kanilang tibay at kasikatan sa matagumpay at sold-out na reunion concert noong Disyembre 4 sa Araneta Coliseum. Nagpasalamat at nagbahagi ng emosyon ng longtime leader na si Rochelle Pangilinan sa social media na inaming hindi pa rin siya makapaniwala sa mainit na pagtanggap ng fans na nagbigay ng mataas na energy mula sa simula hanggang sa dulo ng konsyerto. Ipinayag niya ang labis na pasasalamat sa mga sumuporta sa kanila sa nakalipas na 2 dekada at inamin na napaiyak siya dahil sa nostalgia at syempre ang pagmamahal ng crowd. Pinuri rin niya ang kanilang naging special guests kabilang ang aktor na si Dingdong Dantes na bumida kasama ang dati niyang grupo na Abstract Dancers, pati na rin ang mga sorpresa mula kay Michael V. at maging si Ogie Alcacid, Wendell Ramos, Antonio Aquitania, Mark Bautista, Joshua Zamora, rapper na si Elias at ang EB Babes. At nagpasalamat din siya sa asawa niyang si Arthur Solinap na isa ring dating Abstract member. Nagpakitang gilas din si Rochelle sa concert sa pamamagitan ng kanyang rap performance na ikinatuwa ng fans. Ibinahagi niya na matinding ang paghahanda na ginawa niya para sa concert kabilang ang pag-workout at wellness treatments para sa kanyang 20-pound weight loss. Nakatakda naman ang second leg ng concert sa MOA Arena ng Sex Bomb Girls sa December 9. Dagdag pa rito, binati si Rochelle sa kanyang unang Cinemalaya win bilang Best Supporting Actress para sa Child number 82, anak ni Boy Cana. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, maging sa mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy din sumabaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at syempre sa nagbabalik po nating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!